Ang nuwi sabi ni Tatang Rodolfo sa kanyang sarili. Ngunit kinaumagahan ay merong masamang balitang dala sa aming baryo si Kapitan Ilmundo. Kasama ang kanyang mga tanod at si Mang Emong at pare-parehong armado ang mga ito at banaag ang galit sa kanilang mga itsura. Dumaan ang mga ito sa aming barangay hall kung saan ay naroon sina Kapitan Delpin. Oh, kayo pala yan, Kapitan Ilmundo. Kapitan Delpin, saan ba rito sa inyong baryo naninirahan ang mapaglinlang, mapagpanggap na kampo ng dilim ang aswang? Iritabling pagkakasambit ni Kapitan Ilmundo sa harapan ng aming kapitan ng baryo. Ha? Ika lang ka, paano bang sinasabi mo? Hindi ka namin maintindihan. Nang mga pagkakataong yon ay itong si Mang Emong na ang nagsalita at sinabi nitong, Kap, nag-aalaga kayo rito ng isang kampo ng demonyo. Ng isang aswang, isang albularyong aswang mapaglinlang. Ano bang ibig niyong sabihin? Oo, Kap. Ang dayong albularyong si Tatang Rodolfo ang aswang, sambit ni Kapitan Ilmundo. Pero paano niyo nasabi yan? May matibay ba kayong ebidensya na siya ang aswang? Dahil imposible yan. Napakabuti ni Tatang Rodolfo maging ang kanyang pamilya. Nililin lang pala kayo ni Tatang Rodolfo. Hindi siya mabuting tao. Isa siyang impakto. Salot dahil ako mismo kami ng mga tanod at kasama si Kapitan Ilmundo. Nakita namin kagabi nang kami ay magronda sa kung papaanong magmula sa pagiging isang anyong tao bilang isang albularyong si Tatang Rodolfo ay nagpalitan nyo ito bilang isang aswang na katulad noong nakita ko. Aswang si Tatang Rodolfo. At iyon mismo ang pinatutunayan ng albularyong si Tatang Baldo. At kung iniisip mo ang kanyang pagiging mabuti sa baryong ito, iyon ay dahil nagpapanggap lamang siya o nagpapanggap lamang sila. Dagdag pang pagkakasabi ni Mang Emong at sinulsulan pa ng kanyang mga kasama, ng mga tanod at ng kanilang mismong kapitan. Kapitan Delpin, dalhin mo na kami ngayon mismo sa kanilang kinaroroonan dahil kinakailangang mahatulan siya ng kamatayan, pati ang kanyang pamilya dahil magmula nang dumating sila sa baryong ito, doon na nagsimula ang pamimiktima ng mga aswang. Hindi sila pumapatay rito sa inyong baryo dahil sa ibang baryo sila nang bibiktima at kaya pala hindi sila nagpapabayad dahil higit pa sa salapi ang kanilang hinihinging kabayaran, dugo, laman at buhay ang kanilang hinihinging kapalit sa bawat mga taong pinagagaling ng albularyong aswang na yon. Ang sambit pang muli ni Kapitan Ilmundo dahil doon naglabasan na ang mga tao mula sa kanilang mga kabahayan at nakiosyoso ang mga ito sa kabila ng mga sinabi nila Kapitan Ilmundo at Mang Emong patungkol kay Tatang Rodolfo. Ay marami sa aming mga kabaryo ang naniniwalang hindi aswang si Tatang Rodolfo, ngunit ang ganoong problema ay kinakailangan ng solusyon. Nangangailangan ito ng katibayan sa pamamagitan mismo ni Tatang Rodolfo. Kaya't sige na, Kapitan Delpin, dalhin nyo na kami sa kinaroroonan ng albularyong aswang. Hindi na kailangan pa, Kapitan Ilmundo. Ikaw ba si Tatang Rodolfo, ang albularyong aswang? Ang nuwi gulat na gulat at may halong takot na pagkakatanong ni Kapitan Ilmundo sa matandang si Tatang Rodolfo. Oo, ako nga. At narito ako. May suot akong kwintas na merong nakapalawit na krus kung saan ay nakapako si Kristo. At kung gusto nyo pa ng katibayang hindi ako ang albularyong aswang na tinutukoy nyo, halika kayo. Sasamahan ko kayo sa aking kubo. Huwag kayong mag-alala. Umaga ngayon, matindi na ang sikat ng araw. Hindi ko kayo kakainin. Lalo't hindi ako magpapalit ng anyo mula sa pagiging isang albularyo at magiging isang aswang. Sa mga sinabing yon ni Tatang Rodolfo at nakita sa kanya ng mga tao ng aming baryo, kung kaya't mas lalo pang naniwala ang mga itong hindi totoong aswang, ang matandang albularyo. Pagkarating nila sa kubo, ay pinasilip ng Tatang Rodolfo kina Kapitan Ilmundo ang loob ng kanyang bahay, maging sa kusina. Sa loob ng kubo'y may nakita silang maraming mga imbahe ng ating may kapal, mga ribulto, at mga kagamitang ginagamit ng isang manggagamot
at sa kusina na may maraming mga asin, sibuyas at mga bawang. Nalito ang mga ito dahil lahat ng mga nakita nila ay mga kinatatakutan ng kampo ng dilim. Kung hindi pa rin kayo makontento siya, sige, ano pang hinihintay nyo? Binibigyan ko na kayo ng permisong takpin ako o di kaya'y patayin nyo na ako. Pero heto lang ang masasabi ko sa inyo. Magmula nang kami ay mapadpad sa lugar na ito at makapanggamot ako, ay wala pang namamatay ni isa man sa aking mga pinagaling. Lahat sila'y malalakas. Malalakas na ngayon. Maging ang mga naingkanto ay nilubayan na ng mga ito. Sige na, ano pang hinihintay nyo? Ang mahinahon ngunit makahulog ang pagkakasabi ni Tatang Rodolfo, kung kaya't, Mong, baka hindi talaga si Tatang Rodolfo ang aswang dahil nagbigay na siya sa inyo ng mga katibayan at ito'y nagpapatunay lamang na siya ay isang taong katulad natin. Sambit ni Kapitan Delpin. Nagkatitigan ang dalawang magkasamang Mang Emong at si Kapitan Ilmundo. Kasunod ay nagwika silang, kung hindi si Tatang Rodolfo ang aswang, ay sino ang Tatang Rodolfo na kanilang nakitang nagpalit anyo bilang isang aswang? Teka lamang Emong, wala ka bang naaalala? Ha? Naaalala ano, Kapitan Delpin? Yung mga sinabi sa iyo noon ni Tatang Baldo. Yung sinabi niyang ang aswang na gumagambala sa inyo ay mapagpanggap. May kakayahan itong kumopya ng anyo. May kakayahan itong kumopya ng anyo o itsura ng ibang tao, hindi ba? Oh, sinabi ngayon ni Tatang Baldo, bakit? Emong, hindi kaya nilinlang kayo kagabi ng aswang? Kinopya niya ang itsura ni Tatang Rodolfo upang siya ang mapagpintangang aswang. Sa wakas natumbok mo rin, Kap. Natumbok mo rin, Kap, ang kanina pang gusto ko sanang sabihin. Ngunit pinipigilan ko lang ang aking sarili dahil gusto kong isa sa inyo ang makapag-isip-isip ng ganyan. Tama si Kapitan Delpin. Emong, isa yan sa mga kakayahan ng mga kampon ng dilim. Ang kumopya ng replika, anyo o maging hitsura ng isang taong maibigan niya upang makapangbiktima at upang manlinlang. So, ang ibig sabihin pala ay naisahan kami kagabi ng aswang. Oo, Kapitan Ilmundo, dahil tuso ang mga kampo ng dilim. Humingi ng pasensya kay Tatang Rodolfo sa kanyang pamilya at maging kina Kapitan Delpin, ang grupo nila Kapitan Ilmundo, dahil nga sa napahiyaang mga ito sa aming baryo. Pero huwag kayong mag-alala. Bilang isang albularyong may kakayahan, hindi lamang sa panggagamot, kundi maging sa pagpigil sa mga kampon ng dilim, ay tutulungan ko kayong makilala ang totoong aswang. Kasama niyo ako sa problema niyong ito. Natuwa sila Kapitan Ilmundo sa ipinangakong yun sa kanila ni Tatang Rodolfo at ganoon rin ang ipinangako nila Kapitan Delpin. Tulong-tulong tayo at magkaisa na puksain ng totoong albularyong aswang. Nagbunyi, nagsigawan silang lahat. Matapos na yon, ay sabihin ni Kapitan Delpin, Kapitan Ilmundo, mamayang gabi samahan niyo ako sa inyong mismong baryo. Dadalhin ko kayo sa mismong bahay ng salot na aswang. Pero papaano po? Ano pong hakbang ang gagawin natin, Tatang Rodolfo? Kapitan Ilmundo, kung ano ang mga nakita niyo sa aking kubo, nawala sa kanilang tinitirhan at iba ang ating makita, sila ang mga aswang. Basta't mamayang gabi, napapanahon na para sila'y manahimik na at mawala. Salamat po, Tatang Rodolfo, at pasensya na pong muli. Ang sabi pang muli ni Kapitan Ilmundo. At nang kinagabihan, ay magkakasama na nga silang pumaraon sa baryo nila Mang Emong, sina Tatang Rodolfo, sina Kapitan Delpin, at sina Itay Miguel, kasamang iba pang mga tanod ng aming barangay. At doon narat na nilang armado na sina Kapitan Ilmundo, Mang Emong at ang mga tanod. Tahimik ang gabi, ngunit bilog na bilog ang buwan. Sa ganap ng alas 10:30 ng gabi, ay sinabi ni Tatang Rodolfo kina Kapitan Ilmundo na samahan siya ng mga itong pumaraon sa mismong bahay ng dating kilalang tanyag na albularyong si Tatang Baldo. Bagay na ikinagulat nilang lahat. Bakit po doon tayo pupunta kina Tatang Baldo, Tatang Rodolfo? Didiretsuhin ko na kayo, Kap. Magsipaghanda kayo. Magsipaghanda kayo dahil ang kinatatakutan niyong aswang na mapagpanggap ay si Baldo mismo.
Nang unay halos ayaw pa ring maniwala ng grupo nila Kapitan Ilmundo na aswang si Tatang Baldo. Ngunit sinabi sa kanila ni Kapitan Delpin na wala namang mawawala kung susundin nila ang mga sinabi ni Tatang Rodolfo. At pagkarating doon mismo sa bahay ng pamilya ni Tatang Baldo, ay halos hindi sila makapaniwala sa katotohanan kanilang nakita at naratnan. Hindi si Tatang Baldo ang kanilang nakita doon, kundi ang nilalang na nakita ni Mang Emong. At kanyang ikinuwento kay Itay at maging kay Kapitan. Totoo ngang isang aswang si Tatang Baldo, ang aswang na mapaglinlang, at sa loob ng kanyang bahay ay nakita nila ang mga kagamitang ginagamit ng mga kampo ng dilim, mga kandilang itim, mga langis ng aswang, at nakalagay sa grapa o maliit na botelya. At isang itim na aklat. Wala sa kanilang bahay ang kanyang asawa at mga anak. Nasa kabilang probinsya ang mga ito. Naglalaway ang kanyang bunganga at napakaitim ng kanyang balat. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Pinalak nila itong hulihin, ngunit mas madulas pa ito si Stang Palos. Kaya pala ayaw nitong magpabayad sa mga taong ginagamot niya, dahil di hamak na mas malaki pa ang suhol na kanyang hihingin, mga sanggol sa sinapupunan ng kanilang mga ina at ang mga lamang loob ng mga hayop. Wala ka bang balak, Tatang Rodolfo, na mahuli si Tatang Baldo? Hindi na kailangan pa yun, Kapitan Ilmundo. Dahil sapat na sa aking malaman ninyo ang totoo kung sino ang totoong aswang. At sa tingin ko hindi na siya o sila ng kanilang pamilya babalik pa rito. Si Baldo, kinopya niya ang aking itsura upang ako ang mapagbintangang aswang. Sinamantalan niya ang aking pagiging tayo sa lugar na ito. Alam kong inggit ang rason kung bakit gusto niya ako, ang paratangang aswang. Pero malas lang siya dahil di hamak na mas malakas ang aking tangang kaalaman kaysa sa kanya. Ang sabi ni Tatang Rodolfo, at magmula nooy, hindi na kailanman nagpakita pa sa lugar na yon nila Kapitan Ilmundo ang pamilya ni Tatang Baldo. Kanila ring sinunog ang kanilang bahay kasama ang lahat ng mga kagamitang pang-diablo ni Tatang Baldo. At si Tatang Rodolfo, magmula nooy nirespeto at iginagalang ng lahat ng mga tao saan mang baryo na sakop ng aming bayan sa Sorsogon. Hindi basihan kung ang isang tao'y dayo sa ating lugar. Hindi dapat natin siya hatulan dahil karamihan sa kanila ay may dalang swerte sa ating mga sarili at sa ating baryo. Magpasa hanggang sa ngayon, Sir Jess, pilit pa rin nananariwa sa aking isip ang mga karanasang nangyaring yun sa aming baryo sa Sorsogon. Ito lamang ang masasabi ko. Tunay nga't napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Maraming mga pangyayaring hindi ka panipaniwala, ngunit ito'y totoong nagaganap. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat, mga mahal kong mga kamundo, sa inyo pong ginawang pakikinig sa ating mga kwento. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan sa ibaba. At yan po yung ating bibigyan pansin. Salamat po muli at magandang araw po o gabi sa inyong lahat.